Hello mga chong, today pag-uusapan natin ang 6 na haunted places sa Pilipinas. Number 1, Clark Air Base Hospital sa Pampanga. Nakakabit na yata dito ang mga kwentong katatakutan na sumisimbolo ng madilim nitong mga nakaraan. Marami na sa parte ng gusali ang bumabaksak na sa sobrang kalumaan, bukod pa sa napakaraming insidente ng pagpapakita ng iba't ibang uri ng nilalang sa nasabing gusali. Itinayo ito noong panahong 1900 at nagsilbing military hospital noong panahon ng pangalawang digmaang pandaigdig. Ginamit ito ng mga Hapon at Amerikano hanggang sa matabunan na ito ng abo nang sumabog ang bulkan noong 1991. Napilitang isara ang hospital hanggang sa inabandonan na lamang ito. Simula noon, marami ng kwento ang kumalat ng mga sigaw at panaghoy ng mga taong pinaniniwalaang namatay sa ospital. Mga iyak ng sanggol at mga aninong di matahimik. Number 2, Ozone Disco sa Quezon City. Isang malagim na pangyayari ang naganap noong gabi ng Marso 1976 nang sumiklab ang apoy sa loob ng Ozone Disco dahil sa problemang elektrikal. Marami ang kasamang nasunog dito kabilang ang grupo ng mga malapit nang magtapos na estudyante. Simula noon, marami ng sigaw ng paghingi ng tulong ang naririnig ng mga taong nakapaligid sa naturang gusali. Number 3, Bahay na Pula. Pag-aari ni Don Ramon Ilosorio ng San Ildefonso, Bulacan. Bilang parusa ng mga mananakop na Hapon sa mga taga-Mapaniki sa pagsuporta sa mga gerilyas, isa-isa nilang pinatay ang mga kalalakihan sa lugar at kinuha naman ang mga kababaihan. Sa Bahay na Pula sila pinagsamantalahan at inalipin hanggang sa sila'y mamatay. Mula noon, marami na silang naririnig ng mga panaghoy at paghingi ng tulong ng mga babaeng binihag sa Bahay na Pula. Mga usapan ng mga lalaki na pinaniniwala ang mga sundalong Hapon. Number 4, Balete Drive. Matatagpuan ang lugar na ito sa Quezon City. Ayon sa alamat, ang White Lady ng Balete Drive ay kaluluwa ng isang babae na di umunay pinatay ng isang sundalo sa lugar na iyon noong panahon ng digmaan. Ang kanyang kaluluwa ay patuloy na nagpapakita sa mga naglalakbay, kadalasan sa mga lalaki nagmamaneho ng mag-isa sa gabi. Ang mga nakakakita sa kanya ay naglalarawan sa kanya bilang isang babaeng nakasuot ng puti na mahaba ang buhok. May ilang nagsasabi ang kanyang mukha ay duguan o walang mga mata. Ayon sa ilang saksi, bigla na lamang siyang susulpot sa likuran ng sasakyan o di kaya sa mismong tabi ng driver sa rear view mirror na nagbibigay ng matinding takot sa mga nakakakita. Number 5, Diplomat Hotel. Ang dating Diplomat Hotel na nakatayo sa Dominican Hill sa Baguio City, Philippines ay dating rest house at isang seminaryo noong taong 1911 bago ito gawing paaralan at isang hotel. Halos lahat ng turistang pumupunta sa Baguio ay talagang dinadayo ito dahil sa maganda nitong disenyo at itsura nitong nakakatakot. Noong panahon ng pangalawang digmaang pandaigdig, ilang madre at padre ang pinugutan ng ulo dito. Ito rin ang pinaniniwalaang rason kung bakit may mga nakikitang aparisyon ng pugot na ulo tuwing gabi sa loob ng hotel. Ang mga empleyado at bisita sa hotel ay nakakarinig din ng mga kakaibang tunog na galing sa gusali. Mga iyak na galing sa mga bata at sanggol ang madalas na ingay na nadidinig dito na pinaniniwala ang galing sa mga batang pinatay sa fountain. Number 6, Malacanang Palace. Itinayo noong panahong 1878 para opisyal na maging tirahan ng Pangulo ng Bansa. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin itong ginagamit ng mga nauupong presidente ng Pilipinas. Sa ngayon, marami pa rin kwento ang umiikot sa loob ng Malacanang. Ilan na dito ang mga pagpapakita ng pinaniniwalaang kapre, babaeng nakaputi at mga aninong tila nag-uusap sa salitang banyaga. At dyan nagtatapos ang 6 na most haunted places sa Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang aking video at hindi ka pa nakasubscribe, ay baka naman